Hello mga kabayan, ito na lang po ang inyong Junjun at meron na naman po tayong isang video. No? Actually, balita ito. No? At nung napanood ko itong balita na to ay nagulat ako sa mga congressman natin. No? Sa mga pinagsasabi nila. Ang balita po na ito ay tungkol doon sa sinasabi nila, no, na kung hindi na wala na sa wisyo, ano, si Vice President Sara Duterte, dapat magbitaw na lang siya sa kanyang tungkulin bilang Vice President. Ano. So, yun nga, no, yung umuugong-ugong na balita ni Vice President Sara Duterte na yun nga, may niluluto sila, no, sa Congress na impeachment. So, dahil hindi siya ma-corner doon, ano, para siya ay ma-impeach, so ngayon naman, ang banat nila ay mag-resign na lang. No? So ako po, ang reaction ko dito, ano, kung ako man ay kagaya ni Vice President Sara Duterte, bakit pa ako dadalo sa mga hearing, no, ng aking budget? Una-una, ang alam ko, may inapprove na ang Congress, no, na budget which is 700 plus million out of 2 billion na hinihingi. Ano. Tapos, wala namang ibang pag-uusapan kung hindi yung confidential fund na lahat naman ng ahensya ngayon ay lumalabas na meron namang confidential fund. Ano? At sinabi na lahat ni VP Sara doon sa mga interview sa kanya kung bakit nahayaan niya na lang, binibigay niya na nga yung kapangyarihan sa Congress kung aprobahan o hindi. Pero may na-approve na sila . So panoorin po natin ang video ng mga kabayan. Tayo ay mag-react, mag-comment kung ano ba sa palagay nyo nangyayari. Again, this is your Junjun. Dahil tila hindi na raw interesado sa trabaho ng kanyang opisina, pwedeng hingi ng ilang mambabatas ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng patuloy na hindi pagsipot ng Vice Presidente sa pagdinig ng Kamara sa budget ng OVP. Nakatutok si Maki Pulido. Honorable House Leaders. You're asking her to resign. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Mula sa mga bagito ng Kamara, lumabas ang panawagang Sara resign. Kasunod yan ang hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa deliberasyon ng plenaryo sa budget ng Office of the Vice President. Kahapon dapat isasalang sa plenaryo ang OVP budget, pero hindi na dumalo ang Vice Presidente na nagpasabing ipinapaubaya na niya sa mga mambabatas ang kahihinatnan ng budget ng OVP. Ayon sa mga kongresista, ito ang unang beses na hindi sumipot ang head of agency o authorized representative sa budget deliberation. Hindi raw sapat ang ipinadala ng bise na sulat ng OVP dahil kailangan may sumagot sa mga itatanong ng mga kongresista tungkol sa budget. Bagamat may pinadalang kinatawan ng OVP, hindi raw sila otorisadong magsalita para sa Vice Presidente. 17 oras o hanggang alas 3 daw ng madaling araw kanina, naghintay ang mga mambabatas para humarap ang bise. Kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So, ano po ibig sabihin nito? Sabi ng old-timer na si House Deputy Speaker David Suarez, That's clearly the clear sentiments being shared by a lot of members. Pera ng taong bayan to, hindi to pera ng iisang tao, ng isang pribadong individual. These are funds, these are public funds that have to be properly explained, have to be properly determined how they were used and how they are planned to be utilized for the succeeding year. para sa mga kongresista, ang hindi nito pagsipot ay betrayal of public trust. Pero di raw ito sapat na batayan para sa impeachment. When an official who is supposed to appear before the House and defend his or her budget fails to do so, to an extent, betrayal po of public trust yun. And you have to consider the degree of the public trust that has been betrayed. But just to be purely technically po, it is in a way betrayal of public trust. But whether it would amount to impeachment, masyadong malayo naman po yun. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Vice President Duterte at ang OVP. Huling araw na ng sesyon ng Kongreso bukas. Kung di na talaga sila siputin, pag-uusapan ng mga miyembro ng Kamara ang kanilang susunod na hakbang. Kung meron pong mga ganito
na ahensya ng gobyerno, well, definitely, hindi po kami papaapekto dahil it is our constitutional mandate to pass the budget on time. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nilinaw naman ng Office of the Vice President na hindi nila pinaghintay ang mga kongresista ng 17 oras. Tinawag pa nila itong fake news. Noong September 16 pa lang daw, alam na nila na also Representative Zia Adjong na ipinauubayan na ng bise sa Kamara ang deliberasyon sa hinihinging budget. Nakasaad daw ito sa sulat ng OVP sa mambabatas. Sa pahayag ng OVP, wala namang naging tugon tungkol sa pagsabi ng ilang mambabatas na tila hindi na interesado sa trabaho ang vice-presidente at sa posible nilang paghiling ng kanyang pagbibitiw. So ayan na nga po mga kabayan, napanood na natin yung video. No? Kayo po bilang mga mamayang Pilipino, ano sa palagay nyo? Dapat na ba mag-resign si Vice President Sara Duterte kasi hindi siya umaattend sa mga hearing na to at sabi-sabi nila parang wala na siyang gana or parang ayaw niya na magtrabaho as a Vice President. Ano? Sabi nga po ni Vice President Sara Duterte, kahit hindi nyo kami bigyan ng budget o kahit na piso lang ang budget namin sa Office of the Vice President, magtatrabaho pa rin siya. So itong mga congressman, halatado na sila masyado na gusto nila impeach or mag-resign or whatever, mawala si Vice President Sara Duterte sa pagiging Vice President. Ano kaya? Ang tanong po dyan, ano kaya ang kanilang tunay na dahilan? Ano? Kasi sila mismo na mga congressman, ang laki ng pera nila eh. Hindi ko sinasabing itong mga congressman na nasa video, pero yung iba nilang kasamahan. Mayayaman yung mga gamit, di ba? Properties, mga gamit, lahat sasakyan. Sila kaya ay malinis din. Kung malinis man sila, maganda po yan, saludo ko sa inyo. Pero kung hindi kayo malinis, ano kaya ang inyong interes, no? Pansariling interes at interes para sa bayang Pilipinas. Okay, kasi pera po ng taong bayan yan. At naniniwala ang karamihan kay VP Sara na kaya niyang patakbuhin ng Pilipinas ng maayos kaysa Pangulo ngayon. Ako sabi ko, kaya lagi kong sinasabi na binoto ko si Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong, dahil naniniwala ako sa kanya. Hindi ko lang alam ngayon kung ano na bang nangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano. So ayan mga kabayan, kayo mag-react, mag-comment. Salamat. This is your Junjun. Junjun is out.